Una sa lahat, sample sa video, lalaking nagnakaw sa isang sari-sari store sa Baguio City. Ang kawatan, hindi pa agad umalis at nagawa pang umorder ng kape. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Nominee ng isang party list, binaril at napatay sa pananambang sa Maynila. Conclave o botohan ng susunod na magiging Santo Papa ng Simbahang Katolika may petsa na kung kailan gaganapin. Kasunod ang trahedya sa Vancouver, Canada na kinamatay ng 11 ilang Pilipino, kinwento ang kanilang naranasan. Watawat ng China at Pilipinas parehong nasa Sandy Cay na bahagi ng Spratly Islands. Pero ang China, hindi raw ito nakubkob. Baboy, lantalang ninakaw ang bag ng isang turista sa Palawan. Nabawi kaya? At 4 na kanta ng SB19 pasok sa top 50 ng music chart sa Japan. 3 dyan mula sa latest album ng P-Pop Kings na Simula at Wakas. Patay ang isang party list nominee matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Sampaloc, Maynila. Giit ng kanyang pamilya, wala raw silang nalalamang kaaway ng biktima. At live mula sa Sampaloc, Manila, nasa Frontline. Ang balitang yan, si Brian Basa. Brian, anong nangyari kanina? Bokmean, malapit ang binaril ng riding in tandem ang third nominee ng ABP party list na si Leninsky Bacud. Nakatayo lang siya rito sa labas ng covered court ng paulanan ng bala. Bukod sa kanya, may isa pang sugatan sa insidente. Kaya nga hanggang ngayon hindi pa matanggal yung police tape dahil nagkalat sa sahig ng covered court ang dugo at mga basyon ng bala. Ayon sa kwento ng mga taga rito at ng mga kaanak ng biktima, nakatayo nga rito si Bacud. May araw pa, hapon. Kasama niya yung anak niya at saka yung isang kaibigan nitong polis. Mag-aalas 6 ng gabi nang sumulpot yung riding in tandem, bumaba sa motor yung back ride nito at pinaputokan na ng baril itong si Bacud. Nakapasok pa nga yung iba sa loob ng barangay hall pero itong si Bacud hindi na talaga nakaiwas dahil nga malapitan ng pagbaril sa kanya. Sinubukan makipagpalitan ng putok ng baril ng kasama niyang pulis pero ang ending sugatan din ang pulis na ito sa kanyang binte habang nakatakas yung riding in tandem. At sa dami ng putok, may isa pang 4x4 sasakyan dito sa tapat lang ng covered court na natamaan din ng balak. Alam nyo kung hindi makapal yung pinaka-frame ng sasakyan ito, malamang ay lumusot sa bakod itong balang ito. Samantala, naidala sa ospital o naisugod sa ospital itong si Bacud pero binawian din ng buhay. Sa mga oras na ito, ayaw pang ibigay sa atin ng barangay ang kopya ng CCTV footage ng insidente habang gumugulong ang investigasyon at ang pagtugis ng pulis sa mga salarin. Tumanggiring humarap sa kamera ang mga kaanak ng biktima dahil nga takot sila na baka sila naman ang balikan pagkatapos ng insidente. Pero nakausap pa rin natin sila at doon na nga sinabi sa atin na wala naman silang nakikilalang kaaway ni Bacud dahil ang karakter nito, yung pagkakakilala nila rito ay mabait, magiliw sa tao. Ang kwento nga sa akin, nung barangay captain daw itong si Bacud noong 2019 hanggang 2022. Pag daw may magnanakaw rito, si Bacud pa ang magbibigay ng pamasahe ron sa magnanakaw para lang makauwi na ito. So ganun daw kagiliw sa tao itong kanilang kaanak, kaya hindi raw nila sukat akalain kung paanong natapos ang buhay nito ng ganun-ganun na lang. Samantala, sa mga oras na ito ay susuyod na ng mga pulis ang lahat ng ospital dito sa Metro Manila para malaman kung meron bang nagpuntang lalaking may gunshot wound o tama ng bala sa katawan dahil hinihinala nilang nagtamo ng sugat itong suspect sa pagbaril kay Bacud. At bukod dyan ay binabacktrack na rin ang CCTV footage at magsisimula ito dito sa Lacson Avenue na sinasabing unang dinaanan ng mga salarin matapos ang pamamaril. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Ginit ang pamahalaan na sa Pilipinas pa rin ang Sandy Cay sa West Philippine Sea. Yan ay matapos iwagayway roon ng China Coast Guard ang kanilang watawat.
Tiniyak din ng palasyo na patuloy nitong protektahan hindi lamang ang nasabing bahura kundi ang ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa kuha ng mga larawang ito na inalabas ng Chinese Coast Guard, binandera nila ang watawat ng China sa Sandy Cay 2, ang bahurang sakop ng Pilipinas na di kalayuan sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon sa CCG, pagpapakita ito ng Anilay Sovereign Jurisdiction o pag-angkin ng China sa Sandy Cay na tinatawag nilang Qianzhou bilang tugon daw sa mga ilegal na aktibidad ng Pilipinas sa lugar. Noong isang taon pa isinapubliko ng Pilipinas ang sandamakmak na patay at basag-basag na corals na nakatambak sa Sandy Cay, senyales umano ng napipintong reclamation ng China. Pero sa mga bagong video na nilabas ng Beijing, pinabulaanan nila ang akusasyong ito. Hindi raw totoo na may nangyayaring reclamation sa lugar dahil ang mga illegal daw na fishing at construction activity ng Pilipinas ang tunay na sumisira sa mga bahura sa Sandy Cay. Bumuelta naman ang National Task Force for the West Philippine Sea at tinawag na sinungaling ang China. We have not lost the Pag-asa case. There is no occupation of the Pag-asa case. There is no seizure or illegal occupation of those cases. Bilang tugon, nagsagawa rin ng Interagency Maritime Operation ng Pilipinas sa 3 Sandy Cays kahapon. Winagayway ng mga tauhan ng Navy, Coast Guard at PNP Maritime Group ang watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay 2. Kung tutuusin, maliliit na bahura lang naman ang 4 na Sandy Cay na sakop ng Territorial Sea ng Pag-asa Island. Ang Sandy Cay 2 ang pinakamalaki sa kanila, pero strategic ang lokasyon nito dahil 3 kilometro lang ang layo mula sa Pag-asa Island kung nasaan ang outpost ng militar sa West Philippine Sea. Hindi raw hahayaan ng militar na matayuan ito ng estruktura ng China dahil isa raw ito sa mga red line na hindi palalampasin ng Navy. Ipaglalaban natin yan sapagkat yan ay atin. Red lines are non-negotiables. Kinundi na rin ng ilang senador ang ginawa ng China. Tinawag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas ang iligal na pag-agaw ng China sa Sandy Cay. Nakiusap naman si Senator Risa Ontiveros sa China na tigilan na ang drama. Gimmick lang daw ang photoshoot para palabasin na nakuha na nila ang Sandy Cay. Tingin naman ni Malaya, posibleng ginagamit daw ng China ang issue para ilihis ang atensyon ng mga Pilipino sa umano'y pangingialam ng China sa nalalapit na halalan. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy pero tiniyak ng palasyo na dedepensahan ng gobyerno ang ating mga teritoryo. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagprotekta sa lahat ng karapatan ng bansa na naaayon sa international law pero may paniniguro na ito ay para sa peace and stability. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kaugnay ng balitang yan, ginit ng Foreign Ministry ng China na layunin ng kanilang law enforcement activities sa Sandy Cay na tapatan daw ang tinawag itong illegal landing at iba pa umunong mapang-udyok o mapanghudyok na akbang ng Pilipinas. Gusto lang din daw ng China na panatilihin ang status ng Sandy Cay bilang isang uninhabited reef. Muli rin ginit ang China na nasa teritoryo nila ang Sandy Cay. Napansin na noon ang pagkasira ng ilang coral sa Sandy Cay. Bakit nga ba interesado ang China sa bahurang ito? Alamin sa Frontline Report ni Gretchen Ho. Marso 21 noong isang taon nang samahan namin ng mga marine scientists ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa isang pagsusuri. Ang kanilang pakay, malaman kung ano ang tunay na kalagayan ng Sandy Cays, mga sandbar malapit lamang sa Pag-asa Island at sakop ng territorial sea nito. Ito, yung tinaguriang sandbar. Kung natural ito dito o kaya tinambak lamang dito, yan ang sinisikap alamin ng ating mga scientists sa kanilang marine resource assessment. May mga alegasyon kasi na nire-reclaim ng China itong parte na ito ng karagatan. Ang mga dead coral dito sa Sandy Cay 2, lampas taon na ang taas. Habang isinasagawa ang pag-aaral, sinalubong pa kami ng isang Chinese helicopter at matagal na pinaikutan. Pagdating sa Sandy Cay 1, ang mababang paglipad ng Chinese aircraft nagdulot ng kapahamakan sa ating mga eksperto. Ayon kay Jonathan Anticamara, isang propesor sa UP Institute of Biology, nasa degraded state na ang marine life sa Sandy Cays na maaaring dulot ng overfishing, climate change o kaya island building activities.
the pile of rubble was very high compared to anything that can be formed by natural force like a wave, a storm, or anything. And the fact that these rubbles are so white compared to any other rubble underwater that's natural from underwater suggests that already that this is not from underwater. Ang pag-aaral na ito ng BFAR ay udyok ng isang Bloomberg report noong Disyembre 2022 kung saan ipinakita sa satellite images ang malaking pagbabago sa itsura ng Sandy Cay mula 2009 hanggang 2021. Pero bakit nga ba mahigpit na binabantayan at pinagkakainteresan ng China ang walang kabuhay-buhay ng mga bahurang ito? Kapag nasakop kasi ng China ang Sandy Cay, magkakaroon na sila ng basihan para sa kanilang pananatili at pagtatayo ng military base sa Subi Reef. Dahil isang high tide elevation ng Sandy Cays, meron itong 12 nautical mile territorial sea at sino man ang may hawak nito, hawak na rin ang Subi Reef. Sa UNCLOS arbitral ruling of 2016, hindi nito kinilala ang Subi Reef bilang isang isla. Sa halip, isa lang itong low tide elevation na maaaring sakop ng territorial sea ng Pag-asa Island kapag isinukat mula sa pinakamalayong parte ng Sandy Cays. Possible way by which they are trying to expand their area that they're claiming. Sa layong higit 3 kilometro, magkakaroon ng direct line of sight ang China at Pilipinas at hindi rin malayong posibilidad na angkinin ng China ang Pag-asa Island sa hinaharap. They're trying to change the physical characteristics of that island. Ang plano nila dyan is gawing isang artificial island as well where they will compute whatever alleged supposed maritime entitlements they would want and in effect reverse the 2016 arbitral ruling. Malalim din sila mag-isip at magaling. Nagbabalita mula sa Frontline, Gretchen Ho, News 5. Kung titignan mo ang kahit alin sa mga Sandy Cays, magtataka ka rin kung bakit ba ito pinag-aagawan. Wala ka pong makikita dito kundi buhangin o durog na coral. Ni walang bato, wala ni isang dahon, wala man lang 7-Eleven. Literal na sandbar lamang po ito na nakausli mula sa tubig. 4 po itong Sandy Cay mula Sandy Cay 1 hanggang 4. Ang pinakamalaki sa kanila ay 100 metro lamang ang haba. Ang pinakamaliit naman, wala pa pong 10 metro. Pero ayon kay Retired Admiral Romel Ong, ang dating Vice Commander ng Philippine Navy at dating Commander ng Naval Forces West na nakabase sa Palawan, muntik na itong matayuan ng Pilipinas ng isang military outpost. Taong 2017 daw, 1 taon lamang mula nung South China Sea Arbitral Award, binalak daw itong tayuan ng Philippine Navy ng isang maliit pero permanenteng istruktura na gawa sa prefab na semento at nipa. Lalagyan sana ito ng tauhan na galing sa Pag-asa Island kung saan meron tayong permanenteng komunidad at airstrip. Ang balak, may tauhan sa outpost na ito na round the clock or 24/7 na susuportan po ng pagkain at gamit galing sa Pag-asa Island. Ang tingin kasi ng Navy, ang Sandy Cay ay bahagi lamang naman po talaga ng T2 o yung Pag-asa Island. 2 po o 3 kilometro lamang kasi ang layo nito mula sa Pag-asa Island at ang tawag pa nga dito ay T2 Reef. Yun lang, bago mapatupad ng Philippine Navy ang pagtayo ng outpost na ito, inutos raw ni dating Pangulong Duterte na huwag na po ituloy ang plano. Maaari naman na nag-ingat ang administrasyon na hindi mapagbintangan na lumalabag sa mga international agreements. Sa 2002 Declaration on the Code of Conduct in the South China Sea na pinirmahan ng China at ng mga ASEAN member countries, nakasaad na ang mga uninhabited features sa South China Sea ay hindi po lalagyan ng mga tauhan. Gayunpaman, taong 2020, binago po ng munisipyo ng Kalayaan ang pangalan ng Sandy Cay. Ang bagong bansag sa Sandy Cay noong 2020 ay Pag-asa Cay 2. Mas gusto ng karamihang Pinoy ang mga kandidatong naniniwalang dapat ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Base yan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations at Stratbase. 75% ng mga Pilipino ang nagsabing iboboto nila ang mga kandidatong handang ipaglaban ng West Philippine Sea laban sa China. Bahagyayang bumaba kumpara sa 78% noong Pebrero, habang nasa 25% lang ang nagsasabing iboboto nila ang mga kandidatong hindi naniniwala na dapat nating igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ginawa ang nasabing survey nitong April 11 to 14 kung saan tinanong ang 1,800 na registered Filipino voters.
ang sumagot. Meron itong margin of error na plus minus 2%. 11 ang patay habang dose-dose ang sugatan sa malagim na pang-aararo ng isang SUV sa Pinoy Festival sa Vancouver, Canada. Kunento rin sa News 5 ng ilang kababayan natin doon ang bangungot nilang naranasan. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Oh my God, you're alive! Oh my gosh! Napasigaw na lang ang kumukuha ng video na ito dahil sa mga nakahandusay na katawan sa East 41st Avenue and Fraser Street sa Vancouver, Canada. Naggalat sa paligid ang mga sugatan nilang katawan. Tulong-tulong ang ilan na sagipin ng mga biktima. Sa di kalayuan, makikita ang itim na SUV na nang-araro sa gitna ng Lapu-Lapu Day celebration ng Filipino community doon. Ilang sasakyan at food truck din ang nasira. Agad ding naaresto ang nag-ararong SUV driver na si Kai G. Adam Lo, 30 years old at residente rin ng Vancouver. Ayon sa mga pulis, may history ng mental health issue ang suspect. Ayon sa Vancouver Interim Police, aabot sa 11 ang namatay sa insidente. Higit dosena naman ang sugatan. Edad 5 hanggang 65 taong gulang ang mga biktima. Bago ang insidente, punong-puno ng tao ang naturang Pinoy Festival. Kabilang dyan ang nakiparty na Pinoy na si Ramon at kanyang mga kaibigan. Kwento sa News 5 ni Ramon, kakatapos pa lang ng concert at bibili sana sila ng pagkain sa food cart nang makarinig sila ng tila malakas na pagsabog. Sakto naman malapit ng dinang sa lugar ang pinagtatrabahuang coffee shop ni Ramon kaya doon sila nagtago. Akala nga namin, terrorist attack talaga. Napatakbo kami. Grabe, nakakatrauma talaga na. After yung sobrang sayang-saya mo, tas gano'ng mararanasan. Trauma rin ang idinulot ng insidente sa isa pang Vancouver resident na si Elizabeth Potskin. I had seen a lifeless body on the ground, very mangled. It was very hard. It was also very shocking to see. I definitely feel like it's etched in my brain forever. Nag-alay naman ng mga bulaklak ang mga residente malapit sa lugar. Kabilang sa mga nagpunta dyan si Canadian Prime Minister Mark Cartney. Nagdaos din sila ng prayer vigil kasama ang Filipino community para sa mga nasawi at mga biktima. Nag-abot na rin ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyari. Gagawin daw ng ating pamalaan ang lahat para matulungan ang mga biktima. Inatasan na raw niya ang mga diplomat at staff sa Vancouver para magbigay ng tulong sa mga biktima at makipag-ugnayan sa Canadian authorities. Nabisita na rin ng Philippine Consulate General ng Vancouver ang ilang Pilipinong biktima. We are in touch din ho sa mga hospitals. Kung sakaling may mga Pilipino, kontakin ho ang Philippine Consulate pag kailangan ho nila ng tulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. May petsa na ang simula ng conclave. Sa May 7 ang itinakdang araw ng mga kardinal para mamili ng bagong Santo Papa. At live mula sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, ano pa ang ibang detalye sa inaabangang conclave? Merong 252 na cardinals ang Simbahang Katolika worldwide, pero yung nandito kanina para sa pulong na pre-conclave ang tawag ay 180 cardinals lamang at 135 lamang do sa 180 na yon yung merong voting capacity o yung pwede talagang bumoto para sa susunod na Santo Papa. So kanila ay parang organizational yung meeting, una ay nagtalaga sila ng kanya-kanyang toka na gagawin during the conclave at pagkatapos niyan ay inalam din doon, katulad ng sinabi mo nga, yung petsa which is May 7, 2025. At pagkatapos ay meron din yung mga housekeeping na pinag-usapan tulad nga ng pagsasala ng Sistine Chapel as early as today para ihanda na ito sa May 7. At alam mo pa kung anong kinukumpine, yung chimenea doon sa aking likuran kung saan naman natin malalaman kapag kaputi yung usok ay meron na tayong Santo Papa. At narito ang aking report.
Nagpulong ang mga kardinal mula sa iba't ibang bansa para sa paparating na Papal Conclave. Ito ang pagpili ng bagong Santo Papa kasunod ng pagkamatay ni Pope Francis. Ang napagkasunduan, gagawin ang conclave simula May 7. Sa Sistine Chapel ng Vatican, magaganap ang conclave. Tradisyonal na sikreto ang proseso nito. Mahigpit ding pinagbabawalan ng mga kardinal na magbigay ng anumang pahayag kaugnay ng conclave. 135 cardinals ang boboto. Kabilang na ang 3 Pinoy, sina Luis Antonio Cardinal Tagle, Jose Cardinal Advincula at Pablo Cardinal David. Habang naghihintay ang buong simbahang Katoliko sa susunod na Santo Papa, muling napuno ng tao ang St. Peter's Square matapos ang libing ni Pope Francis. Halos 200,000 kabataan ang dumalo sa misa para sa ikalawang araw ng 9 days of mourning para sa pumanaw na Santo Papa. Bago ito ay pinangunahan ni Cardinal Tagle ang isang misa sa Pontificio Collegio Filipino. Sumentro ang kanyang homily sa Divine Mercy. We know that mercy will not be defeated by the evil present in the world. Hinahapunan, dumating sa Maggiore Basilica ang mahigit 200 kardinal. Ito ang una nilang pagbisita sa puntod ni Pope Francis pagkatapos ng funeral noong Sabado. Kumpletong tumungo roon ang 4 na kardinal mula Pilipinas. Maliban kay Tagle, naroon din sina Cardinals Orlando Quevedo, Jose Advincula at Pablo Virgilio David. Nag-alay ng dasal para sa Santo Papa ang mga miyembro ng College of Cardinals. Maaga naman binuksan sa publiko ang basilika para sa mga gustong dumalo kay Pope Francis. Sa haba ng pila, napuno ang likod ng simbahan pero hindi pwede magtagal sa harap mismo ng puntod ni Lolo Kiko. Kaya karamihan doon ay sa ibang parte na lamang ng basilika nag-alay ng panalangin. Nung nandun na po kami sa loob, talagang iba po yung pakiramdam eh. Magaang po. Kahit yung pila niyo po 3 oras, natanggal po lahat. Kahit saglit lang po kami dumadaan sa kanya kung saan siya nilagay. Iba po talaga yung feeling. Marami sa mga pumila ay pumila rin sa public viewing o lamay sa Vatican. Maaari nang bisitahin ang puntod ni Pope Francis sa Papal Basilica of St. Mary Major isang araw matapos siyang ihimlay doon. Mayan. Yeah, go ahead. Go ahead, Juvie. So, alalahanin lang din natin na kahit na may mga usapin na rin ng mga paghahanda para sa conclave na iyan, ay hindi pa tapos yung 9 days of mourning para kay Pope Francis. Yung Novemjalis sa tinatawag. Katunayan ay merong isinasagawang misa kasama mga kardinal ngayon sa loob nitong basilika at yan ay magtatapos na after 9 days nga. Pero nireserve yan paghapon, paggabi. So yung umaga talaga is really for the cardinals to meet and prepare for the conclave. At kanina rin sinabi ng ating mga kardinal from the Philippines na sila ay nagkaroon na ng assignment. Halos lahat sila ng mga voters o voting cardinals na meron na silang mga notes at saka meron silang website kung saan makikita nila kung sino-sino yung 135 na yun, dahil lahat sila kandidato eh. So dapat inaaral na nila ngayon yan bago pa mag-conclave. Right. Okay, maraming salamat sa iyo, Juvie Francisco, live mula sa Vatican. Showbiz tonight na tayo. Mainit-init ang kumpirmasyon ng mommy ni Kobe Paras sa hiwalayan nila Kaylin Alcantara. You're allowing Kobe to be painted as the villain, all because he didn't want to be with you anymore. Bahagi yan ng video announcement ng mom ni Kobe na si Jackie Forster. Last January lang daw na magkaproblema raw ang relasyon ni na Kobe at Kaylin. Nasisi rin ni Jackie ang parents ng aktres sa hiwalayan. Hindi naman daw agad inamin ni Kobe ang tungkol sa breakup dahil sa naging commitment ng dalawa na may kontrata. Hindi rin daw nag-cheat si Kobe. Ang chika pa, namimisikal daw si Kaylin habang nagkakaproblema sila ni Kobe. No comment pa naman dyan ang kampo ni Kaylin. You let him borrow your car and stay at your place while he was waiting on the condo that he wanted to buy, only for you and your family to belittle him. He was there because you asked. And he stayed because he wanted to try. MNL48 is back! Successful ang pagbabalik nila sa kanilang Reboot and Rise concert. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan.
Muling sumibol ang Bebop supergirl group na MNL48 sa kanilang reboot and rise concert. Comeback show nila ito after more than a year. Kaya naman hindi ito pinalampas ng kanilang fans. Yun nga lang, may mga miyembro nang nagpaalam sa grupo to move forward. It's time for the younger generations to step up and be in the front lines. So besides for the reboot as us coming back on stage, it's also showing fresh faces from MNL48. Nagpapasalamat din sila sa kanilang mga ate na gumabay sa kanila sa grupo. Kasi kung wala naman po sila before, wala rin naman po kami dito. We were really excited to see their new beginnings po. Kasama rin sa nagpainit ng concert stage ang global girl group na Quadlips from Thailand. Loud and proud Pinay naman ang isa sa kanilang miyembro na si Cole, na miyembro din ng MNL48. Nagpapasalamat naman sila sa Pinoy hospitality. Pinoy is so how do I say, talkative and friendly. I really love that. Because in Thai, it's very introvert a little bit sometimes. They just smile like that. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. More showbiz updates when we return. Diyan lang kayo. Susunod, baka umiksena sa tindahan ng mga prutas sa India. Mga kawatang nagnakaw na, nagkape pa sa Baguio City, hinahunting. Malacanang at VP Sara nagpatutsadahan na naman kaugnay ng 20 pesos na bigas. At dating VP Leni Robredo may paglilinaw sa video ng pag-endorso kay Rodante Marcoleta. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Masdan ang video na yan sa isang tindahan ng prutas sa India. Dalawang babae ang bumibili. Maya-maya, biglang sumulpot ang isang baka. Nagtakbuhan ng mga customer. Tumumba naman at nasira ang lagayan ng mga paninda. Sa huli, nahuli ang baka. Muling iniugnay ni Vice President Sara Duterte si Palace Press Officer Claire Castro sa kaapilyidong si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sa gitna pa rin yan ang umano'y pamumulitika sa pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Aroa. Muling iginiit ng palasyo na walang kinalaman sa politika ang pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas na ilulunsad sa Visayas sa Mayo. Sagot nila ito kay Vice President Sara Duterte na kinuwestiyon ang timing ng programa sa papalapit ng Bilang Pilipino 2025. Kailan pa po ba natin ibibigay ang sakati sa kabayo? Kung kailan namatay na yung kabayo? Sa politika po, wala pong timing. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po kino-question ang timing dito. Kung si Vice President Sara Duterte ang tatanungin, hindi na raw siya nagtaka sa tugon ng Malacanang. Muli kasing iniugnay ng Vice Presidente ang palace official sa isang kaapelidong kongresista. Expectation natin sa lalabas na sa bunganga ni Castro. Basta Castro ang apelido. Dalawa lang yan. Claire Castro tsaka sino yung isa pa? Franz Castro. Franz Castro. Sagot naman ni Yussi Castro. Hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname. Pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Hindi maganda po na Vice Presidenta pa po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Dito pagbalik po sa ating
Nauna nang itinanggi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang anyay kasinungalingan ni VP Sara. Muli rin niyang hinamon ng bise na sagutin na lang ang mga aligasyon tungkol sa kinuwestyong paggastos niya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ang Department of Education. Samantala, sa isang campaign rally sa Tagbilaran, Bohol, muling bumuelta si VP Sara sa administrasyon kasunod ng pagtanggi ng palasyo na planado ang pagpapabagsak sa kanyang pamilya. Ang mga tao na lang ang pasagutin nila at dapat nakikita na nila ngayon kung gaano kagalit ang mga tao sa ginawa nila. Unang-una sa akin, sa impeachment at sa pagkidnap nila kay President Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas. Muli rin nagpatutsyada si Vice President Sara Duterte sa ilang kongresista na nag-iimbestiga sa kanyang confidential funds. Ang belta naman ng mga mambabatas, hindi raw sila susuong sa negative campaigning. Nasa frontline na balitang yan si Manan Enriquez. Bumuelta ang ilang kongresista sa mga patutsyada ni Vice President Sara Duterte sa kampanya sa Maynila noong nakaraang linggo. Ang pinunterya ng bise, pawang mga re-electionist na nag-imbestiga sa kanyang confidential funds. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Apple yan. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Anong tawag sa ganitong tao? Mana? Wala? Oh. Klaro yan ha? Si House Committee on Good Government Chairman at Manila 3rd District Representative Joel Chua sinabing nakafocus siya sa kampanya at hindi susuong sa negative campaigning. Wala naman daw kasi itong maitutulong sa mga mamamayan. Si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na nag-privilege speech at umudyok sa kamera para imbestigahan ang confidential funds ng bise, sinabing kahit pa araw-arawin ni na VP Sara at Isko Moreno ang panlalait sa leeg at tiyan niya, hindi raw nito mabubura ang tapat at totoong serbisyong naihatid niya sa 2nd distrito ng Maynila. Hindi raw siya nakikipagbastusan sa mga bastos. Wala pang pahayag si Manila 6th District Representative Benny Abante. Hirit naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa bise. Stop being childish, no? Ito ba ay part ng kanyang revenge or paghihiganti ng pag-question, no, ng mga kongresista tungkol doon sa confidential funds. Totoo naman talaga no, na ginastos niya in 11 days yung 125 million na confidential funds. Gihit pa ni Castro, harapin na lang ni VP Sara ang mga aligasyon at ipaliwanag kung saan napunta ang pondo ng taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bumuelta naman si dating Vice President Leni Robredo sa mga nagsasabing inendorso niya si Congressman Rodante Marcoleta. Nag-viral kasi ang isang video kung saan tinawag ni Robredo si Marcoleta bilang senador. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Welcome ka po, Senator Congressman Senator Rodante Marcoleta. Kumakalat ngayon ang video ni dating Vice President at Naga City Mayoral candidate Leni Robredo na ipinapakilala si Congressman Rodante Marcoleta bilang isang senador. Kabilang si Marcoleta sa pambato ng PDP at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasenador. Tanong tuloy ng marami, ine-endorso ba ni Robredo si Marcoleta? Paglilinaw ni Robredo, matagal na ang video na ito. Dagdag pa ng dating bise, hindi ito kasing simple lang nang napanood nila sa video. Ang nag-post daw nito ay propagandista ng isang kandidato sa pagkakongresista. Nauna nang inendorso ni Robredo sina senatorial candidates Manny Pacquiao at Benhur Abalos na tumatakbo sa ilalim ng alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Inendorso rin ni Manila Mayoral candidate Isko Moreno si Pacquiao. Matatanda ang magkalaban sa pagkapangulo sina Pacquiao at Moreno noong 2022 elections. Nakuha naman ni senatorial candidate Abby Binay ang endorsement ng mga lokal na opisyal sa Sarangani at General Santos City. Magiging prioridad daw ni Binay ang pagbibigay ng libreng gamot pang maintenance.
Sa Pangasinan naman, naglibot ang mga pambato ng PDP na binansagang Duterte. Kabilang sa mga nanligaw sa Pangasinense, sina re-election ni Senator Bato de la Rosa at Bongo. Suportado naman ng mahigit 40 alkalde sa Bohol, si senatorial candidate Willie Revillame. Nakisaya rin si Revillame sa Saulog Festival sa Tagbilaran. Matapos sa Bohol, lumipad naman si Revillame pa Siquijor para doon mangampanya. Sinamahan ni Vice President Sara Duterte si re-election ni Senator Amy Marcos na mangampanya sa Carcar, Cebu. Inendorso ng bise si Amy sa harap ng mga Cebuano. Ayon naman sa senadora, itinuturing daw na tinik ng administrasyon si VP Sara, kaya tinanabaho ang pagpapa-impeach sa bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kinasuhan ng qualified human trafficking si dating presidential spokesman Harry Roque kaugnay ng ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Bukod kay Roque, dawit din si Cassandra Ong, ang authorized representative ng Lucky South 99. Walang nirekomendang piyansa sa kanila ang Angeles City Regional Trial Court. Dati nang tinanggi ni Roque ang pagkakasangkot sa Pogo. Sa kanyang pahayag, hindi raw makatarungan ang kaso. Pagyurakan niya ito sa hustisya. Alam niya raw na hindi siya mabibigyan ng patas na paglilitis ng kasalukuyang administrasyon. Gagawa raw si Roque ng mga legal na hakbang para sa kanyang buhay at kalayaan na anyay nasa panganib. Isasama niya raw itong pagiging biktima ng political persecution sa kanyang pag-a-apply ng asylum sa Netherlands. Nalungkot ang mundo ng international at local drag community sa pagpanaw ni Filipino-American drag artist at resident judge ng Drag Race sa Philippines na si Jiggly Caliente o Bianca Castro. Pumanaw si Jiggly sa edad na 44 madaling araw ng April 27 sa Amerika. Hinangaan si Jiggly dahil sa kanyang makinang na presence sa stage at sa kanyang mga advokasya para sa drag at LGBTQIA+ community. Bago pumanaw, naputulan ng kanang binti si Jiggly dahil sa isang severe infection. Hindi rin naiwasan ni Frontline Showbiz anchor Jervy Wrightson ang maging emosyonal sa pagpanaw ng malapit niyang kaibigan. Susunod, kawatan sa Baguio nagnakaw na, nagkape pa sa isang tindahan. At sa kabila ng mainit na panahon, low pressure area namataan sa Mindanao. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Malawakang blackout ang nararanasan sa malaking bahagi ng Spain at Portugal. Maski ang mga traffic light ay hindi po gumagana. Nagtitipid din sa baterya ng cellphone ng mga residente. Dahil walang kuryente, marami rin ang delayed ang flight. Ayon sa ilang opisyal, ang blackout ay bunsod ng grid failure. Sa pulsa CCTV ang pagtangay ng kawatan sa iniwang cellphone sa isang tindahan sa Baguio City. Ang suspect, inintay pa ang in-order na kape bago sumibak. Nasa Frontline balitang yan si Ian Suyo. Sa kuha ng CCTV sa loob ng sari-sari store sa Baguio City, makikita ang pagpasok ng isang lalaki. Umorder siya ng kape sa nakabantay. Nagmasid-masid pa siya at tila naghahanap ng ibang bibilhin. Habang nakatambay, pasimple niyang kinuha ang isang cellphone sa counter. Pero imbis na sumibat, hinintay pa niya ang mga in-order na kape. Maya-maya, dumating sa tindahan ng kanyang kasamahan, saka sila lumabas dala ang kanilang kape. Matapos nito, saka na nadiskubre ng may-ari ng tindahan na nawawala na ang kanyang cellphone. Nagkakahalaga ito ng 7,000 pesos. May e-wallet app pa ito na may lamang 15,000 pesos. Kuha ko na yung kapalit na SIM card. Baka pwede mo buksan yan. Baka sakali kung hindi nakuha nila yung pera. Yan lang ang importante ko doon eh. Cellphone, baliwala lang to kasi mura lang makabili ko yun eh. Bago pa raw ang insidente, napansin na ng may-ari na ilang beses nagpabalik-balik ang lalaki sa tindahan.
Oh, lagi siyang nagpatimpla ng kape tuwing maga, hapon. Tapos, mga 3 days alis, balik naman. Diyan, nagsisikit sila sa kabila. Nai-report na ang insidente sa barangay. Inaalam na rin ang pagkakakilanlan ng suspect at ng kanyang kasamahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, may namataang low pressure area sa ating bansa. Huling nakita ang LPA sa layong 735 kilometers silangan ng General Santos City. Nakapaloob yan sa Intertropical Convergence Zone, kaya lalong magiging maulan sa Mindanao pati na sa Palawan. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay mababa ang tsansa ng LPA na maging bagyo. Kung sakali, yan ang unang magiging bagyo ngayong taon na tatawaging Auring. Sa forecast ng Metra, magpapaulan ang buntot ng LPA sa Caraga at Davao Region. Nakikita ring lalapit ito sa silangan ng Mindanao. Samantala, magiging mainit pa rin sa ibang lugar sa bansa. Naitala nga kanina sa Sangli Point, Cavite, ang pinakamataas na heat index sa 44 degrees Celsius. Mas mainit naman ang nagbabadyang heat index bukas sa Sangli Point pa rin sa 45 degrees Celsius. Posible rin ng 44 degrees Celsius na heat index bukas sa Pasay City, Masbate at Pili, Camarines Sur. Ingat mga kapatid dahil posible yang magdulot ng heat stroke. Abangan ilang kanta sa latest album ng SB19 na pasama sa music chart sa Japan. At baboy sa Palawan, ninakaw ang bag ng isang turista. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nag-chart sa Line Music World Top 50 sa Japan ang ilan sa songs ng extended play ng SB19 na Simula at Wakas. Base sa official website ng Line Music, pang top 2 ang kantang Time, habang top 40 ang Quit at top 48 ang 8-ton Ball. Bukod pa riyan, nasa top 16 ang hit song nila na Gento, habang top 50 ang single release version nito. Last April 25, inilabas ang Simula at Wakas na huling yugto ng kanilang trilogy ng extended plays. Pinaghahandaan naman ng P-Pop Kings ang kanilang world tour. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, may baboy na magnanakaw ng bag sa Palawan. Grabe naman yung akusasyon na yan. Pero Bok, imbis na mainis, kinaaliwan siya ng mga netizen. Naglalakad sa dalampasigan ang baboy na yan. Bigla niyang naispatan ang pink bag at saka tinangay. Tumakbo palayo ang baboy na ibalik naman sa turista ang bag na nakita niya raw sa basurahan. Nakyutan siya sa pink. Yes. Bakit ba? Saka picking up trash niya, lagi sa basurahan. Ginagamit ng tao, tinapon niya. Ginudge niya agad na hindi na to pwede, tapon na to. Wala daw laman kasi. Baboy siya eh. Maliba naman yan sa passion. Yun nga, malay mo nga. Tita niya na maganda to Nakawin ko. Ikaw bad boy ka. Grabe. Ulis na Ulis na. Oh, tawan-tawa siya. Tapos mga hampas pag di kami tumawa. Ayan na. Ayan na. Diyan po, 45 minutos pag-imay sa malagay lines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Gamit yung kasangga sa pagbabalita. Yan, buti nga sa'yo. Ako po si Bean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi. Lunes to Lunes pa lang